Yes, sir. I'm currently in the island of Bantayan. Sagot ni Gideon sa boss niya sa kabilang linya. I have a mission for you, Agent Santibanez. What? But I'm on vacation right now, sir. I know, but the client's daughter is also in Bantayan Island right now. Plus, Mrs. Mariano personally chose you for the mission. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Gideon sa narinig. Mrs. Mariano? Yung sikat na businesswoman ba ang tinutukoy mo, sir? Oo, siya nga. At gusto niya na ikaw ang magbantay sa anak niya. Kaya pasensya ka na pero kailangan kong putulin ang bakasyon mo. Bibigyan na kita ng panibagong vacation after your mission. You have to start the mission right away. Utos ni Mr. Vergara. Ito may-ari ng Vergara Security and Protection Agency kung saan nagtatrabaho si Gideon bilang isang secret agent ng ahensya. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya pwedeng hindian ng misyon. Never silang humindi sa mga kliyente nila. At isa pa, mukhang alam na niya kung bakit siya ang pinili ni Mrs. Mariano. Naging kliyente na niya dati ang kapatid nito na minsan nang nalagay sa alanganin ng buhay. Your silence means yes to me. Untag sa kanya ni Mr. Vergara sa kabilang linya. Alam naman ninyo na hindi ko kayo mahihindian, sir. That's good to hear. May pinadala akong file sa email mo. Nandun ang buong detalye ng mission mo. Pati na ang litrato ng taong babantayan mo. Pati na rin ang pagkakakilanlang ng mga makakalaban mo sa misyon na to. Sino po bang anak ni Mrs. Mariano, sir? I know her dahil sikat siya sa business world, pero hindi ang anak niya. Binuksan niya ang laptop para tingnan ang file sa email niya. Lizzie Mariano. Bigkas niya sa pangalan na nakasulat sa ibaba ng litrato na pinadala ng boss niya sa email. Siya ang mission ko? Wow, is this some kind of coincidence? Naiiling na palatak niya. Hindi makapaniwalang pinagmasdan niya ang litrato ni Lizzie. So, you know her? Tanong ni Mr. Vergara. Yes, sir. Kaibigan siya ng kakilala ng kaibigan ko. That's great. Hindi ka na mahihirapang umaligid sa kanya. I'll hang up now. Good luck with your mission, Agent Santibanez. At mag-iingat ka. Pagkasabi nun ay nawala na sa linya si Mr. Vergara. So you're my mission, huh? Alright. Let's start this by knowing the whole details of this mission. Wika ni Gideon sa sarili habang nakatingin sa picture ni Lizzie. Binasa niya ang buong detalye ng kanyang misyon. Ang lahat ng dapat niyang malaman at gagawin ay nakasulat sa email ng boss niya. Utang niya ang buhay niya sa boss niya kaya hindi niya ito kayang biguin. Ang Vergara Security and Protection Agency ang nagliligtas sa kanya noong bata pa lang siya. Nakidnap siya noon at ang boss niya mismo ay kasama sa nakipaglaban sa mga kidnappers para iligtas siya. Kaya nang tumuntong sa tamang edad ay nagdesisyon si Gideon na mag-training at magtrabaho sa Vergara Agency bilang agent. 29 na siya at 5 taon na siya sa agency. Pero bukod sa pagiging agent, ay may negosyo rin siyang inaasikaso. Tulad ni Kai ay nagmula rin sa mayamang pamilya ang mga magulang niya. Hindi lingid sa kaalaman ng parents niya ang delikado niyang secret service. Pero dahil masaya siya sa ginagawa niya at nais niyang makatulong sa kapwa, kaya sinusuportahan na rin siya ng mga ito. Basta lagi lang daw siyang mag-iingat. Pagkatapos alamin ang mga dapat niyang malaman sa mga kalaban at sa taong dapat niyang bantayan, nagpa siya si Gideon na lumabas ng hotel room niya para hanapin si Lizzie. Nakita niya ito na kasama ng mga kaibigan. Tight ang security na buong isla ni Kai. Pero hindi ako pwedeng magpakampante. Hindi niya inaalis ang paningin niya kay Lizzie. Wala namang kamalay-malay si Lizzie sa mga nangyayari dahil inililihim ng ina niya ang tungkol sa kanyang ama, pati na ang plano ng ama na pagkuha sa kanya para ipakasal sa anak ng kasosyo nito sa sindikato. Hey, bakit parang hindi ka mapakali? Punan ni Marga kay Lizzie. Pakiramdam ko kasi kanina pa may nakatingin sa akin eh. You're just being too paranoid, Lizzie. Saka magaganda tayo, no? Malamang marami talagang titingin sa atin. Sabay flip hair pa ni Marga. That's the confidence. I love that girl. Nakipag-appear si Amethyst dito. Napanguso naman si Lizzie sabay irap sa mga kaibigan. Iba yung pakiramdam ko eh. Hindi kaya may stalker ako? Stalker? Don't think too much, Lizzie. At isa pa, kasama mo naman kami. Kaya huwag ka mag-alala. Kung may stalker ka man, hindi ka malalapitan nun. Tama si Amethyst. Takot niya lang na mabugbog nating tatlo.
Pero kung kasing gwapo ba ni Gideon, ayos lang sa'yo? Itinaas baba pa ni Marga ang mga kilay nito habang tinatanong siya. Napairap si Lizzie sa sinabi nito. Imposibleng maging stalker ang isang yun. Maraming babae yun eh. Kaya hindi na niya kailangan ng mga stalk, no? Ang judgmental mo naman, kaibigan siya ni Kai, kaya siguradong mabuting tao din si Gideon. I beg to disagree, Amethyst. Hindi porket mabait si Kai ay mabait na rin ang kaibigan niya. Based on my opinion, ha? Magkaiba't nagkalayong ugali nilang dalawa. Wow, Lizzie, ha? Kailan ka pa naging man-hater? Hindi ako man-hater, Marga. I'm just stating the fact here. Babaero ang Gideon na yun, kaya wag niyo akong itutukso ron. Sabi mo eh. Maiwan ko na kayong dalawa, may usapan kami today ni Kai. Tumayo si Amethyst para umalis sa cottage. Bye! Muli siyang natigilan nang maramdaman na naman na may anino na nakamasid sa kanya. What? Feeling mo may nakatingin pa rin sa'yo? Tanong ni Marga sa dalaga. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nasa isang open cottage sila ng mga oras na yon. Kaya tanaw nila ang buong paligid. Mabuti pa mag-swimming na lang tayo sa dagat para mawala na yung pagkaparanoid mo. Aya ni Marga sa kanya. Fine. Sayang naman ang bakasyon natin dito kung hindi natin ma-enjoy ang beach. Inalis ni Lizzie ang suot na cover-up at nahantad ang suot niyang skimpy two-piece bikini na kulay pula, kaya lalong tumingkad ang kaputian niya. Naglakad ang dalawa para maligo sa dagat. Napasipon naman si Gideon sa pinagkukublihan nito. Mukhang hindi ako maiinip na bantayan ng mission ko ngayon ah. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita kung paano tingnan ng mga lalaki sa beach sina Lizzie at Marga. Pero mukhang init ang ulo ko. Sana lang wala akong mabaldong lalaki habang nasa misyong to. Napapalatak na wika nito. Well, on the second thought, imposibleng wala akong mabubog. Mula sa kinaroroonan ay pinagpatuloy nito ang pagmamasid kay Lizzie. Sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy ni Gideon ang pagbabantay ng palihim kay Lizzie. Habang inaalam din niya ang pagkakakilanlan ng mga kalaban niya. Dude, gusto mong sumama sa amin? The girls want to try skydiving. Mabilis na isinara ni Gideon ang laptop niya nang marinig ang boses ni Kai. Hindi pala niya nalak ang pinto ng kwarto, kaya tuloy-tuloy ito sa pagpasok. Next time na lang Kai, may kailangan akong i-check ng mga papeles. Palusot niya sa kaibigan. Are you sure? Ikaw ba yan, Gideon? Nasa bakasyon tayo pero nagtatrabaho ka. Manghang tanong ni Kai. I'm expecting na kabi-kabila ng date mo rito sa isla. Dagdag pa nito. Well, there's always a first time, dude. Kailangan ko lang pasadahan ng isang to. Susubukan ko na lang humabol sa inyo. Yeah, right. First time kong nakita na nagseryoso ka sa trabaho. Kaya hahayaan na kita. Sumunod ka na lang. I'm going. Napapangisi na paalam ni Kai. Alright, take care of the girls. Pahabol na bili niya rito. Nang makaalis si Kai, ay muli niyang binuksan ang laptop at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi na siya nakasunod sa skydiving, kaya naman tinanong na lang niya si Kai kung nasaan na ang mga ito. Okay, nasa mangrove forest sila. Mabilis niyang iniligpit ang mga gamit saka nagpunta sa kinaroroonan ng mga ito. Nang marating ang mangrove forest ay madaling nahanap ni Gideon ang kinaroroonan ni Kai. Nagawa na kasi niyang mahak ang system ng phone ni Lizzie at nilagyan ito ng tracker sa GPS na hindi nito mahahalata. Mukha namang safe ang paligid. I guess hindi pa natutunto ng mga sindikatong yun kung nasan si Lizzie. But still, kailangan ko makasigurado. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid kay Lizzie mula sa malayo. Pero hindi maiwasan na may mga napapadaan ng mga babae na magpapapansin sa kanya. Hi handsome, want some company? Mukhang nag-iisa ka eh. Wala ka bang kasamang magbakasyon dito sa isla? Tuloy-tuloy na sabi ng isang maganda at sexy na turista kay Gideon. Napangisi siya. Pero naalala niya na nasa mission nga pala siya, kaya kailangan niya munang mag-focus. Oh, I'm sorry to disappoint you, beautiful. Pero may mga kasama ako. Nandun sila. Pasimple niyang itinuro ang kinaroroonan ni Kai at Lizzie. Sayang naman. Still, it's nice to see someone like you here. Nangaakit na hinaplos nito ang pisngi niya bago ito tuluyang umalis. Same here, babe. Pahabol na tura ni Gideon sa babae sabay kindat dito. Kung wala lang siyang misyon ay makikipag-flirt siya rito. Maganda pa naman to.
Hindi niya alam na kahit malayo ay natatanaw siya ni Lizzie at nakita nito ang pakikipag-usap niya sa babaeng turista. I have to finish this mission as soon as possible para naman makapagbakasyon na ako ng maayos dito sa isla. Ha? Teka, nasa na sila? Pagalingon niya ay wala na si Lizzie sa kinaroroonan ng mga ito, kaya tinignan na lang niya ang tracker ng cellphone niya. Nakita niya na nasa isang restaurant ang mga to. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Sasaluhan ko na lang sila sa pagkain. Akma na sanang pupunta sa kinaroroonan ng mga ito si Gideon, pero may napansin siyang dalawang lalaki na kahina-hinala ang kilos. I wonder kung paano nakaligtas sa security ng isla mga to. Tanong niya sa sarili. Napagdesisyonan niya na sundan at matyaga ng kilos ng mga ito. At tama nga hinala niya, si Lizzie ang sadya ng mga ito. Dahil nang sundan ang mga to ni Gideon, ay sa restaurant na kinaroroonan ng dalaga rin ang mga ito nagtungo. Hindi pa talaga ako nagkamali sa kutob ko. Teka, anong pinag-uusapan nila? Bakit parang kilig na kilig sila? Kunot ang noong tanong niya sa sarili. Nakita niya kasing nagtatawanan at kinikilig ang magkakaibigan. Don't tell me na kinikilig sila sa mga lalaking yan. Inaakala ni Gideon na ang dalawang lalaki sa katabing mesa ang pinag-uusapan ni Lizzie. Mabuti na lang kasama nila si Kai. Imbis na lumapit sa mesa ng mga ito ay inabangan na lang niya ang dalawang lalaki sa medyo hindi mataong parte ng isla. Pwedeng makita ko ano yung nasa cellphone niyo? Hinarang ni Gideon ang dalawang lalaki na abala sa cellphone na hawak ng mga ito. Teka, sino ka ba ha? At bakit naman namin ipapakita sa itong cellphone namin? Ibibigay niyo o kailangan ko pang sapilitang kunin sa inyo yan? Humisi ang isa sa mga lalaki. Abat, gusto yatang masaktan ng isang to pare eh. Nginisihan din ito ni Gideon. Try me. Hamon niya sa mga ito. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Naunang sumugod kay Gideon ang isa. Nailatan niya ito sabay bigay ng isang suntok na nakapagpatumba agad dito. Yan na ba yun? Pangaasar ni Gideon. Ang yabang mo ah. Sumugod na rin sa kanya ang isa pang lalaki. Gaya ng nauna ay walang ka-effort na iniwasan lang ito ni Gideon. Pagkatapos ay sinipa niya ang isa at binigyan ng uppercut ang isa. Maya-maya lang ay lugmok na sa buhangin ng dalawa. Kung binigay niyo na lang sana sa akin to, hindi na sana kayo nasaktan pa. Pinulot niya ang cellphone na nasa buhangin. Napatiimbagang siya nang makita na may mga pictures ni Lizzie sa cellphone na yon. Mukhang pinadala ng mga ito ang mga litrato sa ama nito o sa lalaking gustong ipakasal sa dalaga. Ibinusa ni Gideon ng cellphone sa kakinwelyohan ng isa sa mga lalaking nakalaban niya. Umalis na kayo sa islang to kung gusto niyo pang mabuhay. At sabihin niyo sa boss niyo na hindi nila makukuha si Lizzie dahil dadaan muna sila sa akin. Naiintindihan niyo ba? Madilim ang mukha na binitiwan niya ang lalaki pabagsak sa buhangin. Nagmamadaling tumayo ang dalawang lalaki saka tumakbo paalis sa lugar na yon. Mahina naman ang mga tauhang pinadala nila. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Siguraduhin niyo na makakaalis sa isla at hindi na makakabalik ang dalawang yun. Update me agad kapag may nakita kayong kahinahinala. Tinapos niya ang pakikipag-usap sa tauhan ng agency na security rin sa isla ni Kai. Mukhang kailangan kong mag-relax ngayong gabi. Nag-iinat ng mga braso na naglakad siya paalis sa lugar na yon. Kinabukasan ay maagang nagising si Gideon. Agad siyang nagbihis at nagpunta sa tabing dagat. Balak niya sanang maligo, pero nahagip ng paningin niya si Lizzie. Mukhang galing na ito sa paliligo sa dagat at ngayon ay nakahiga sa isa sa mga sun loungers na naroon. Balak sana ni Gideon na pagmasdan lang ito mula sa malayo, pero nang matanaw niya ang isang lalaki na mukhang papunta sa kinaroroonan ni Lizzie, ay nagmadali siyang lumapit sa dalaga. Hi Lizzie! Nakangiti niyang bati dito. Oh, hello Gideon! Hindi nito inaasahang makita ang binata ng ganoong kaaga. Ang aga mo ata. Let me guess, you have an early date? Wow, date agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang maligo ng maaga sa dagat? Sabi ko nga, sinong tinitingnan mo? Tanong nito nang makitang may tinatanaw siya. New prospect ba? Dugtong pa ni Lizzie. Nope. Akala ko kasi kilala ko yung lalaki. Hindi pala. Hey, why do I have this feeling that you were judging me? Hindi ah. Tanggi ni Lizzie sabay iwas ng tingin. Well, hindi kita masisisi. Siguradong iba nakarating sa'yo. By the way, bakit nag-iisa ka pala?
Where's your friends? Tulog pa si Marga kasi nalasing kagabi. Si Amethyst naman kasama ni Kai. Kaya pala, hindi ka dapat nag-iisa dito. Bakit naman? Nandito lang naman ako sa resort. Safe naman dito. As if namang may kikidnap sa akin dito. You'll never know, kaya mas mabuti na yung nag-iingat. Wait, bakit ang seryoso mo? Natatawang hinampas siya ni Lizzie sa braso. Nakaupo na siya sa katabing sun lounger. Don't mind me. Pero nandito naman ako kaya you're safe. Nawala ang ngiti ni Lizzie at napatitig sa mukha ni Gideon. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Iniisip mo ba kung bakit ako ganito kagwapo? Conceited. Inirapan ito ni Lizzie. Tinawanan lang niya ang babae. Can I stay here, Lizzie? Tanong niya. Sure, basta walang babaeng susugod at mga away sa akin ha. Babaero talagang tingin mo sa akin, no? Bakit, hindi ba? Tinaasan siya ng kilay ng dalaga. Mukhang hindi ka naman maniniwala kahit nasabihin ko na hindi eh. Napapakamot sa ulong tugon nito. Hindi talaga no, saka kita naman ng ebidensya na palagi kang may kasamang mga babae. Sabi ko nga eh. Pasimpleng tumingin si Gideon sa paligid. Nasa di kalayuan sa kanila ang lalaking palapit sana kay Lizzie bago siya dumating. Nakatingin pa rin ito sa gawin nila. Kumpirmado, siya nga pa kay niya. Wala sa sariling nasambit niya ng mahina. May sinasabi ka, Gideon? Tanong ni Lizzie. Yeah. Ang sabi ko, ang ganda. I agree. Ang ganda ng beach. Segunda ni Lizzie. Napapangiti nitong tinanaw ang malawak na dagat. What I mean is, ang ganda ng katabi ko. Sabay ngiti niya sa dalaga. Nanamula naman ang muka. Bolero. Hindi yun bola, promise. Don't me, Gideon. Sabay irap na naman ito sa kanya. What? I'm just stating the fact. Giit pa niya. Pero napansin niya na ang cute ni Lizzie kapag umiirap at naiinis sa kanya. Ewan ko sa'yo. Naiilang na ibinaling na lang ni Lizzie ang tingin sa ibang direksyon. Asyumera ba ako kung sasabihin ko na kanina pa nakatingin sa akin ng lalaki na yon? Itinuro nito ang lalaking palapit sana dito kanina. Baka nagagandahan lang sa'yo. Pero huwag kang basta magtitiwala sa mga mag-a-approach sa'yo. Are you referring to yourself? What? Just kidding. Baka mapikon ka na sa akin. Huwag kang mag-alala, Lizzie. Hindi yun mangyayari. Really? Bakit parang siguradong sigurado ka? Nagtatakang pinagmasdan nito si Gideon. Basta. Nag-almusal ka na ba? Want to have breakfast with me? Actually, I'm planning to go back na sa hotel room namin. Para sabay na kami mag-almusal ni Marka. Total mukhang hindi naman namin makakasalo si Amethyst. Busy kay Kai. Tumayo na ito mula sa sun lounger. Alright, what about next time? Can we eat together? May masarap na restaurant sa labas nitong resort. Saglit na nag-isip si Lizzie bago sagutin ang tanong ni Gideon. Let's see. Sabay kibit balikat nito. Wait. Hindi mo ba isusuot yung cover-up mo? Pahabol na tanong ni Gideon na ikinatawa ni Lizzie. Conservative na playboy? Wala na akong sasabihin against that. Ayoko lang na pagtigilan ka ng mga lalaki sa daan. Itinaas niya ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa dalaga. Naiiling na isinuot naman ni Lizzie ang cover-up nito. Happy? Hey, I'm just concerned. Alam mo na, maraming lalaki dito sa resort. At hindi pare-parehong mindset at ugali ng mga lalaki. Ayaw lang kitang mabastos talaga. Paliwanag niya. Fine. Thanks for the concern by the way. Alis na ako, Gideon. Bye. Nasundan na lang niya ng tingin ang papalayong dalaga. Sinigurado niya na hindi na malalapitan si Lizzie ng lalaking nakita niyang papalapit sana dito kanina. But he found out na isa lang itong turista sa isla na natipuhan ng dalaga. He decided na bumalik na lang din muna sa hotel. At tama ang naging pasya niya. Dahil sa may parte ng hotel na hindi matao, ay naabutan niyang pilit hinihila ng dalawang lalaki si Lizzie. Malamang ay inabangan to kanina. Nagtatagis ang mga bagang na sinugod ni Gideon ang isa sa lalaking humihila kay Lizzie. Sapul ito ng sipa niya sa balakang. Kaya napabitiw ito sa braso ni Lizzie. Ang isa pang lalaki ay hinaklit niya sa damit at malakas na ibinalandra sa semento. Gideon! Usal ni Lizzie sa pangalan ng binata. Stay there. Tuturuan ko lang ng leksyon ng mga to.
Saktong pagharap ni Gideon ay sinugod siya ng kamao ng kalaban na mabilis naman niyang nailagan. Sabay pakawala niya rito ng uppercut. Ang isang lalaki ay aatakihin mula sa likuran si Gideon pero naramdaman ito ng binata. Mabilis siyang nag-somersault, saka pinaulanan ng suntok ang lalaki. Nang tigilan ito ni Gideon ay duguan na ang mukha nito. Ang kasama nitong lalaki ay bumunot pa ng baril, pero bago pa nito yun mapaputok ay nasipa na ito ni Gideon. Akmang dadamputin nito ang baril pero gamit ang siko ay inatake niya ito. Napadapa ito sa semento. Itinahaya ito ni Gideon at pinagsusuntok. Pilit na lumaban ang lalaki pero wala itong laban sa lakas ni Gideon. Lupaypay na bumagsak ang dalawang braso ng lalaki. At nawalan ito ng malay. Tinangka pa ulit sumugod ng bugbog saradong isa pang lalaki. May hawak itong patalim, kaya naman napatili ang nahihintakutang si Lizzie. "Gideon, sa likod mo!" Sigaw ni Lizzie. Hinarap ni Gideon ang lalaki at ninisiyan. "Kulang pa ba sa'yo ang tinamo mo? Sige, pagbibigyan kita." Sinenyasan ito ni Gideon na sumugod. "Papatayin kita!" Sinugod nito si Gideon ng patalim. Iniwasan naman ito ng binata at sinipa ang tagiliran nito. Hinawakan ng binata ang kamay nito na may hawak na patalim saka ipinilipit ang braso. Napasigaw ito sa sakit. Malakas na itinulak to ni Gideon pabagsak sa semento saka inapakan ng kamay nito. Kaya muli itong napasigaw. "Gideon, tama na. Hayaan mo na sila sa security ng isla." Lumapit si Lizzie at hinawakan siya sa braso. Dumating na ang mga security ng hotel kaya hinayaan na lang ni Gideon na hulihin ng mga ito ang dalawang lalaki. "Siguraduhin niyo na hindi makakawala ang mga yan, okay?" Bili niya sa mga ito. "Yes, sir." Isinama na rin ng mga ito ang lalaking nawala ng malay. "Are you okay?" Tanong niya sa dalaga na nakakapit pa rin sa braso niya. "I'm okay. Ikaw may dugo ka." Itinuro ni Lizzie ang gilid ng labi niya. Pinunasan niya ang dugo mula roon, saka ngumiti sa dalaga. "Wala to, malayo sa bituka." Inihatid niya si Lizzie sa hotel room nito. Tinanong siya ng nagtatakang dalaga kung bakit siya ganun kagaling makipaglaban. Nagdahilan na lang si Gideon na nag-train siya ng martial arts for self-defense. Sa mga sumunod na araw ay patuloy lang si Gideon sa lihim na pagbabantay kay Lizzie. Pero kamuntik na siyang mabuko ng kaibigang si Kai nang mamali siya ng send ng folder na naglalaman ng mga pictures ni Lizzie. Mabuti na lang at inakala lang nito na kaya siya ay may mga litrato ng dalaga ay dahil may gusto siya dito. Kaya naman mula noon ay hindi na tinigilan ng kaibigan ang panunukso sa kanya. At nang ikasal sina Amethyst sa Sky, ay ginawa pa silang magkapareha ni Lizzie. Sinadya rin ng bagong kasal ng mga kaibigan na sa kanila ni Lizzie mapunta ang Bouquet at Carter. "Dude, kailan ka pa naging torpe? Playboy ka pero tiklop ka kay Lizzie?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Kai. Kasama niyang kaibigan dahil nakipagkita ito sa kanya sa bar ng resort bago ito magpunta ng US kasama ang asawa na si Amethyst. "Hindi sa ganun, Kai. Obviously, turn off siya sa akin dahil sa reputation ko as playboy." Inisang lagok niya ang alak sa hawak na baso. "Pero aminin mo sa akin, sa isla pa lang gusto mo na siya, hindi ba?" Natigilan siya sa tanong ni Kai. Hindi niya masabi ang tungkol sa misyon niya, pero totoo naman ang sinabi nito. Attracted na siya kay Lizzie, sa isla pa lamang. Kaya tumango siya sa tanong ng kaibigan. "Then why don't you prove yourself na kaya mong magseryoso for her?" Sinalinan ni Kai ng alak ang baso niyang walang laman. "Salamat, dude. I'm taking time. Wag mo akong alalahanin. You're married now, ang asawa mo intindihin mo." "Yeah, I'm married now. Kaya nga ikaw ang iniisip ko eh. It's about time na maghanap ka na rin ng babaeng seseryosohin mo." "Darating din ako riyan, dude. For now, I'm taking my time. But I assure you na ikaw ang unang makakaalam kapag kakasal na ako. Enjoy your married life, by the way." Itinaas niya ang baso at nakipagtoast sa kaibigan. "Thanks. I will expect na akong unang makakaalam ha. Siguradong malaking balita yun. Ang most sought-after bachelor na sa Gideon Santibanez ay nakatali na." Nagkatawanan silang dalawa sa biro na yun ni Kai. Pagkatapos nilang uminom sa bar ay nagpaalam na ang kaibigan na susunduin ng asawa nito. Hindi nito alam na nakasunod lang siya dito. Dahil kailangan niyang siguraduhin na ligtas ding makakauwi si Lizzie. May despedida raw ang tatlo dahil nga pabalik na si Amethyst at Kai sa US. Kinabukasan,
Hindi inaasahan ni Gideon ang gagawing hakbang ng ama ni Lizzie. Hello, Mrs. Mariano? Napatawag po kayo. Nagtatakang tanong niya sa ginang. Kagigising niya lang nang tumunog ang cellphone na nasa bedside table. You have to hurry, Agent Santibanez. Lizzie called me. Makikipagkita raw siya sa daddy niya ngayon. Base sa boses nito ay halatang nagpapanik ang kausap sa kabilang linya. Nagsalubong naman ang kilay niya sa narinig. Paano pong nangyari yun? Paano sila nagkakilala? Sabi ng boss ko, unknown daw sa anak niyo ang daddy niya. Tanong niya sa ginang. I will tell you the details later. But for now, you have to hurry and go to that place. Baka bigla na lang nilang tangayin ang anak ko. Hindi maaari. Okay, send me the address, Mrs. Mariano. I'm going now. Tumalima naman ang ginang at agad niya ring natanggap ang text nito. Nagmamadali siyang nagbihis at kinuha ang susi ng big bike niya. Mas madali niyang mararating ang kinaroroonan ng dalaga kung nakamotor siya. Halos paliparin ni Gideon ang big bike niya. Sumingit na rin siya ng sumingit nang may madaan ng traffic. At nang marating ang restaurant na kinaroroonan ng mga ito, ay agad niyang tinawagan ng ina ng dalaga. I'm already here, Mrs. Mariano. I can see from where I am na may mga tauhan sila sa paligid. At hindi lang ang ex ninyo ang kausap ng anak niyo. May kasama pa silang isang lalaki. Imporma niya sa ginang. I knew it. Kasama niyang lalaking gusto niyang ipakasal sa anak ko. Ang kapal ng mukha niyang balaking gamitin ng anak ko sa mga masasamang gawain niya. Gusto niyang ipakasal si Lizzie sa anak ng kasosyo niya sa sindikato. Hindi ako makakapayag na gamitin nila ang anak ko. Kumilos ka na, Agent Santibanez, at mag-iingat ka. Ilayo mo ang anak ko sa mga taong yan. Bilin ni Mrs. Mariano pagkatapos ng mahabang litanya nito. Yes, Mrs. Mariano. Don't worry. Gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Sisiguraduhin kong ligtas ang anak niyo. At hindi ko hahayaang makuha nila si Lizzie. Pagkasabi noon ay bumaba na siya sa kanyang motor. Cool na naglakad siya papasok sa restaurant. Dama ng binata ang atensyong nakukuha niya mula sa mga kababaihang naroon. Pero ang atensyon niya ay nakapako sa babaeng masayang nakikipag-usap sa mga kasama nito sa mesa. I want to make up for so many years na wala ako sa buhay mo, anak. Kaya sana'y hayaan mo ako makabawi sa'yo. Napataas ang kilay ni Gideon sa narinig na sinabi ng ama ni Lizzie na si Don Rodrigo Vasquez, ang leader ng isang sindikato sa Pilipinas. Matagal na rin itong tinutugis ng mga pulis pero palaging nakakalusot dahil sa dami ng galamay sa gobyerno at kapulisan. At isa pa ay gusto ko rin na makilala mo tong si Howard, Lizzie. Tinapik nito ang balikat ng kasamang lalaki. Napangisi si Gideon ng titigan ng lalaki. Unang tingin pa lang ay alam na niyang madumi ang pagkatao nito. Bago pa makasagot si Lizzie sa sinabi ng ama nito, ay nakalapit na siya at inunahan ito. Mawalang galang na, pero bakit kailangan ng asawa ko na makilala ang lalaking yan? Sabay-sabay na napatingin ang mga ito sa gawi ni Gideon, lalo na ang gulat na dalaga. Gideon? Bago pa makapagtanong sa kanya si Lizzie ay kumilos na siya. Sweetie, bakit hindi mo sinabi sa akin na may imimit ka pala today? Nakangiting binalingan niya ito. By the way, I missed you, my wife. Pagkasabi nun ay hinalikan niya ito sa labi. Nanlaki naman ang mga mata ni Lizzie sa ginawa niya. Sabay marahas na napatayo ang ama ni Lizzie at ang kasama nito. Who are you? Galit na tanong ni Don Rodrigo. Should I repeat it? I'm her husband. Inakbayan ni Gideon ang gulat na dalagang nakatayo na sa tabi niya. Gideon, hindi niya hinayaan na makapagsalita si Lizzie. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may imimit ka pala ngayon, sweetie? And who are they? Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ng lalaking tinawag ni Don Rodrigo na Howard. Masama rin ang tingin nito sa kanya tulad ng Don. May asawa ka na, iha? Hinapit ni Gideon sa bewang ang dalaga, palapit sa kanya. Yes. Si Gideon ang sumagot. Pwede ko mapakita sa inyo marriage certificate namin kung gusto nyo. But again, may I know who you are? I'm her father. Maotoridad na sagot ni Don Rodrigo. Matiim ang titig nito sa binata. Oh, hindi ko alam ang tungkol sa kanya, wife. You never told me about your father. Gideon, he cut her off again. It's wonderful meeting you, sir. I'm sorry to interrupt your reunion with your daughter, but we have to go. Let's go, wife. Your mom is waiting for us. Wala nang nagawa si Lizzie nang akayin ni Gideon palabas ng restaurant.
Walang pakialam ang binata kahit nakita niya ang pagtangis ng mga bagang ng dalawang lalaking iniwan nila sa restaurant. Sandali nga, ano ba itong ginagawa mong Gideon? Pumiksi si Lizzie mula sa pagkakahapit ni Gideon sa kanya at kinonfronta ito nang tuluyan silang makalabas ng restaurant. Huwag tayo rito mag-usap. Hinihintay tayo ng mami mo. So, alam ni Mommy ang tungkol dito? Yes, siya ang nag-utos na sundan kita rito. What's going on, Gideon? Puno ng pagtataka ang ekspresyon ng dalaga. Your mom will explain everything to you. Hop in. Sumakay ito sa big bike at iniabot sa dalaga ang isa pang helmet. Diyan mo ako isasakay? Shock na tanong nito na ikinangisi ni Gideon. Don't worry, you're safe with me, wife. No, I'm not gonna ride. Sasakay ka o bubuhatin pa kita para isakay dito. Umaktong bababa ng motor si Gideon, kaya inunahan na ito ni Lizzie. Sumampa na ito sa motor. Safety first, pakisuot ang helmet. Inaabot niya sa dalaga ang helmet na hindi nito kinuha nang iabot niya. Mom should have a good explanation for this, Gideon. Inirapan nito ang binata habang isinusuot ang helmet. Kung hindi na naituloy nito ang sasabihin ng pasiba din ni Gideon ng big bike. Wala nang choice si Lizzie kung hindi ang yumakap ng mahigpit sa bewang ng binata. Napangiti naman si Gideon nang maramdaman ang mahigpit na yakap nito sa kanya. Nang marating nila ang bahay ni Lizzie kung saan naghihintay ang ina nito, ay nakatikim si Gideon ng hampas mula sa dalaga. Nakakainis ka! Are you trying to kill me? Galit na singhal nito. No, sweetie. I'm trying to save you. Pilosopo. Yun ang totoo. Lizzie, anak. Patakbo sinalubong sila ni Mrs. Mariano at niyakap ang anak. How are you, anak? Sinaktan ka ba nila? Nag-aalalang tanong nito. I'm fine, Mom. Litong-lito naman si Lizzie habang nagtatanong ang tingin sa ina. Ano po bang nangyayari? Bakit niyo kilala si Gideon? Sinulipan pa nito ang binatang seryosong nakamasidlang sa kanilang mag-ina. Pumasok muna tayo sa loob, anak. Inakay nito ang anak papasok ng bahay. Sinanisan nito si Gideon na sumunod. Pagkatapos magpahanda ng inumin sa kasambahay ay naupo si Mrs. Mariano sa tabi ng anak at ginagap ang mga kamay nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa lalaking yun, Lizzie? Bakit ka nakapagkita sa kanya? He called me and told me that he was my father. Paano ka nakakasiguro na siya nga ang ama mo, anak? May ipinakita siya sa akin na DNA result. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya, Mommy? Napahinga ng malalim ang ginang. Dahil hindi siya karapat-dapat na maging ama mo, anak. Bakit naman po hindi, Mommy? Dahil masama siyang tao. Napamulagat si Lizzie sa narinig. What? Anong ibig mong sabihin, Mommy? Please, next time she contact you, just ignore him, Iha. Nabuhay tayo na wala siya at hindi natin siya kailangan. Bakit nga po siya dapat iwasan? Please enlighten me. Hindi naman pwedeng basta ko lang siya iiwasan ng walang dahilan. Gusto daw niyang bumawi. Dahil isa siyang leader ng sindikato. Marami siyang illegal na negosyo. Drugs, firearms, human trafficking at marami pang iba. Pumapatay din sila ng tao, anak. At gusto niyang ipakasal ka sa anak ng kasosyo niya. Napasinghap si Lizzie sa revelasyon ng ina. Paano ko siya naging ama? Paano mo siya minahal kung alam mong masama siya? Napapikit si Mrs. Mariano sa tanong ng anak. Niloko niya ako noon. Nagpanggap siyang mabuting tao. Siguro nga'y minahal niya ako dahil naging mabuti naman siya sa akin. Pero nang matuklasan ko ang totoo ay tinakasan ko siya. Hindi ko sinabi sa kanya na nagkaanak kami. Pero noong nalaman niya ay gusto kanyang kunin sa akin. Dahil kailangan niya ng tagapagmana. Hindi na siya nag-asawa mula nang maghiwalay kami. Kaya ikaw lang ang tanging tagapagmana niya. Pero hindi ko maaatim na maging bahagi ka ng madumi niyang mundo, Lizzie. Kaya I asked for your uncle's help. At inirekomenda niya sa akin ng agency kung saan nagtatrabaho si Gideon bilang agent. Mahabang paliwanag ng ginang sa anak. Napatingin naman si Lizzie sa nananahimik na binata. Yung sinabi niya about marriage, hindi totoo yun, di ba? I don't have a husband. I'm sorry to disappoint you, pero totoong kasal tayo. Si Gideon ang sumagot sa tanong ni Lizzie sa ina. Pero paano nangyari yun? Hindi pa naman ako kinakasal at lalong hindi naman kita kasamang kinasal. Alam mong sa isla lamang tayo nagkakilala. Ano to, kasal-kasalan?
Alanganing napangiti si Mrs. Mariano sa anak. I'm sorry anak. Naalala mo ba yung umuwi kang puyat galing sa bar hopping yun ni Marga? May pinapermahan ako sa yung mga papeles noon, hindi ba? Alam kong mangyayari to, kaya ginawan ko ng paraan ng pirmahan mo yung blankong dokumento. Actually, wala pang room na nakasulat dahil hindi ko pa nakakausap noon ng boss ni Gideon. Inayos lang namin nang magkausap kami ng boss niya. Kahit naman si Gideon ay hindi rin alam to. Kanina ko lang sinabi sa kanya na kasal na siya sa'yo. Ipinakita nito ang marriage certificate na may pirma nga ni Lizzie. Natutop ng dalaga ang bibig. Hindi makapaniwala sa mga naririnig at nakakita. Ibig sabihin, totoong kasal kaming dalawa, Ma'am? I have an instant husband without my consent? Ouch! You're hurting me with that reaction, sweetie. Singit ni Gideon. Pero huwag kang mag-alala. Sa papel lang naman tayo kasal. Ginawa lang yun ng mami mo para makasigurado na hindi ka may papakasal ng daddy mo sa lalaking yun. Unless gusto mo maging mafia heiress. Paliwanag ni Gideon sa dalaga. Sabay kibit pa nito ng balikat. Siyempre ayoko. Kung alam ko lang na ganong klaseng tao siya, hindi na sana ako pumayag na makipagkita sa kanya. Ibig sabihin, sa isla pa lang ay binabantayan mo na ako? Bumaling ito kay Gideon. Sa isla ko natanggap ang mission ko. Kilala na kita noon dahil kay Amethyst. Tugon niya rito. Bakit ka pumayag na makasal tayo, kahit sa papel lang? Para sa mission ko. Para lang sa mission mo? Willing ka magpakasal para protektahan ako? Hindi makapaniwala si Lizzie sa binata. Pwede rin naman nating totohanin kung gusto mo. Hindi naman ako lugi sa instant wife ko. Itinaas baba pa ni Gideon ang kilay. Naiikot na lamang ni Lizzie ang mga mata pataas. Natawa naman si Mrs. Mariano. Well, why not? Boto ako sa'yo para sa anak ko. Nakangiting wika ng ginang. Alam kong kaya mong protektahan si Lizzie. Mom, he's a playboy. I don't want to be his real wife. Baka konsumisyon lang ang abutin ko sa kanya. Ouch! You don't like me dahil lang alam mo playboy ako. Malay mo naman nagbago na pala ako mula nung nakilala kita. Sabay kindat niya sa dalaga na ikinapula ng pisngi nito. Ikaw, nagbago na? I don't think so. Mommy, bakit ipinagkakatiwala mo ko sa babaerong to? Hindi mo ba alam ang reputasyon niya? Anak, Agent Santibanez is one of the best agents sa agency nila. Kung playboy man siya, labas na ako ron. Ang mahalaga sa akin ay kaya kanyang iligtas at protektahan. Your uncle recommended him. Kaya alam ko na pwede kong ipagkatiwala ang buhay mo sa kanya. Hindi ako makakapayag na gamitin ka ng Rodrigo na yon. Minsan na niya akong nilinlang. Pati ba naman ikaw ay lolokohin din niya? Hinaplos nito ang pisngi ng anak. Huwag po kayong mag-alala. Kumikilos na po ang agency para kumalap ng mga ebidensya para mapabagsak ang organisasyon ni Don Rodrigo. Singit ni Gideon. At ako naman po ang bahalang magbantay sa anak niyo. Sisiguraduhin ko na hindi siya makukuha ng ama niya at ng lalaking yun. Napatitig tuloy si Lizzie sa kanya. Ibig bang sabihin nito, totoong mag-asawa na tayo? Wala sa loob na tanong nito. Yes, hindi yun basta kasal-kasalan lang. May visa yun. Nakapirma ka sa marriage certificate natin, di ba? Padadalan kita ng kopya. Huwag kang mag-alala. Kaya pwede mo na akong ipagdamot sa iba. As if I will do that. Bakit? Guwapo naman ako ah. Ayaw mo ba talagang totohanin ang kasal natin? Maganda ka, guwapo ako. Pero babaero ka nga. Akala mo lang yun, wifey. Friendly lang ako. Isang irap lang ang isinagot sa kanya ng dalaga. Napapangiti lang naman ang ina nito sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay umuwi na muna si Gideon sa bahay. Pero may mga bantay pa rin sa bahay ni Lizzie. Tinawagan naman ng dalaga ang mga kaibigan niya para ibalita sa mga ito ang nalaman niya. Hindi na siya nakabalik sa resort dahil nga binitbit na siya ni Gideon sa bahay nila. Baka mag-alala sa kanya si Marga. The next morning ay nakatanggap si Lizzie na tawag mula sa ama. Mabuti na lang at nakabalik na pala si Gideon sa kanilang bahay. Kaya naman ito ang sumagot sa tawag. I'm sorry sir, pero hindi pa makikipagkita sa inyo ang asawa ko. She has her own life and she doesn't want you to be part of it. She doesn't know you anyway. Kahapon ka lang niya nakilala. Matapang nasabi ni Gideon sa Ginoo sa kabilang linya. How dare you? Sino ka para hadlangan ng pagkikita naming mag-ama?
Dumagundong ang boses nito mula sa kabilang linya. Nailayo ni Gideon ang cellphone sa tenga nito at ini-loudspeaker na lang. Asawa ako ni Lizzie at may karapatan ako magdesisyon para sa kanya. At isa pa, pagkatapos niyang malaman kung anong totoo mong pagkatao, nagbago na ang isip niya. Hindi ka na niya gusto pang makilala. Walang bakas ng pagka-intimidate si Gideon at manghang nakatingin lang si Lizzie dito. Lizzie anak, if you're listening, please, don't let that man brainwash you. Gusto kong bumawi sa iyo anak. Gusto kitang makilala. Huwag ka ring maniwala sa mami mo. Siya ang umalis at nagtago na may anak kami. Hindi ko alam na nag-e-exist ka sa mundo. Kung alam ko lang, noon pa sana ako nagpakaama sa iyo. Napapaligiran ka ng mga taong walang alam kundi lasunin ang isip mo anak. Nakagat ni Lizzie ang pang-ibabang labi. Ang pagkasabik na makilala ang ama ay napalitan ng takot dito. Don Rodrigo, gusto mo bumawi o gusto mo lang siyang gamitin sa pansarili mong kapakanan? Hindi ba gusto mo lang siyang ipakasal sa Howard na yon? Ipinangako mo sa kasosyo mo na ipapakasal mo ang anak mo sa anak niya. Imagine, unang beses mo lang na nakilala si Lizzie, tapos ibubukaw mo agad siya sa kasosyo mo. Anong klaseng pagbawi yun sa anak? Si Gideon na lang ang tumugon sa Don. Si Lizzie ang kausap ko, hindi ikaw. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Tonto. Bakas ang galit sa tono ng boses nito, pero hindi natinig si Gideon. Ayaw sa inyo makipag-usap ng asawa ko. Kaya mo walang galang na tatapusin ko na po itong tawag. Huwag ka na ulit tatawag. As we said, nananahimik ang pagsasama namin. At ayaw mo pa rin maniwala na may asawa na si Lizzie. Go to PSA and check our marriage. Bye, sir. Bago mapindot ni Gideon ng end button ay may sinabi ang Don. No one messes with me, young man. Pagsisisihan mo tong ginawa mo pakikialam. At wala akong pakialam kahit kasal pa kayo. She's my daughter and she belongs to me. Pagbabanta nito, saka nawala na sa linya. Saka lang nakahinga ng maluwag si Lizzie nang matapos na ang tawag ng ama. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Gideon sa dalaga. Tanging tango lang ang naging tugon niya dito. Hey, natatakot ka ba kay Don Rodrigo? Sinong hindi matatakot pagkatapos malaman na masamang taong lalaking bigla na lang nagpakilalang ama ko? Saka mukhang desidido siya na kunin pa rin ako, kahit na pinalabas niyo na nakasal tayo. Well, mukhang pinangako ka niya sa Howard na yun, kaya mukhang hindi siya magpapatalo. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Ang kapal naman niya magdesisyon ng ganon. Wala siyang karapatan na pakialaman ng buhay ko. At hindi ako bagay na pwede niyang ipamigay kung kani-kanino. Hindi ba natin siya pwedeng idemanda? Walang kwenta yun. Kahit idemanda mo siya, ano namang ikakaso mo sa kanya? Pero don't worry, mapapabagsak din namin ang organisasyon nila. Tukoy na rin ng boss ko ang mga galamay niya sa pulisya at gobyerno. Kaya palihim ng kumikilos ang matitinong pulis na kaagapay ng agency namin. And as long as I'm here, hindi ka nila makukuha. I'm your husband, remember? I will protect you, Lizzie. Nakangiting assure niya sa dalaga. Salamat. Naiilang na nag-iwas si Lizzie ng tingin na ikanangiti ni Gideon. Nahihiya ka ba sa akin, wife? May himig panunokso ang tono ni Gideon. Hey, stop calling me that. Kahapon ka pa. Nagpapadyak na iniwan nito sa sala ang humahalakhak na binata. Pero gaya ng inaasahan ay mukhang walang balak si Don Rodrigo na tigilan si Lizzie. Kaya naman gumawa ito ng palabas para muling makausap ang anak. Ginawan din ito ng paraan para hindi malaman ni Gideon ang binabalak nito. Oo, leader ng sindikato ang daddy mo. Pero ama mo pa rin siya. At kailangan ka niya ngayon. He's dying and he wants to be with you. Sa mga natitirang araw niya sa mundo. Kumbinsi ni Howard kay Lizzie. Binantayan talaga nito si Lizzie na lumabas ng bahay para sabihin na nasa ospital si Don Rodrigo dahil inataka ito sa puso. Bakit ngayon lang? Dahil ba mamamatay na siya? Bakit pa? Kasi gusto niya akong ipakasal sa'yo. Sino siya para magdesisyon ng ganun sa buhay ko? Mahimig panunumbat na tanong dito ni Lizzie. He made that decision kasi gusto niya na sa'yo mapunta ang mga pinaghirapan niya. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo magpakasal sa akin, Lizzie. Marrying me is just an option. Ang pinakamahalaga ay kilalanin mo siyang ama. Lalo pa tumatanda na siya at ngayon nasa ospital pa to. Pinaghirapan? O galing sa masama?
I don't need that, Howard. May sarili akong pera. Hindi ko kailangan ng marubing kayamanan. Howard took a deep breath. Fine. Gaya ng sinabi ko, hindi kita pipilitin. Pero at least dalawin mo man lang sa ospital ang daddy mo. Ikaw ang palagi niyang hinahanap. Kumbinsi pa rin ito. Fine. Pero after this ay tatantanan niyo na ako. Okay? Okay. Matutuwa ang daddy mo. Let's go. Okay. Tumayo na si Lizzie at naglakad palabas ng restaurant. Hindi niya nakita ang pangisi ni Howard bago ito sumunod sa kanya. Samantala, si Gideon ay gigil na gigil dahil nahack ng kalaban ang phone ni Lizzie at inalis ang tracker na inilagay niya rito. Fudge! Lizzie, answer your phone. Where are you? I told you not to go outside without me. Pero ang tigas ng ulo mong babae ka. Sinubukan niyang tawagan ng dalaga pero hindi nito sinasagot ang phone nito. Buti na lang at tumawag na sa wakas ang kasamahan niya sa agency na expert sa computer and hacking. Marunong din siya pero mas mahusay ito dahil yun talaga ang papel nito sa agency. Siya ay sa field dahil naroon ang action na gusto niya. Hello, Agent Techie. Sinugot niya ang tawag ng kasamahan niya sa agency. Nalocate niyo na ba kung nasan si Lizzie? Yes, Gideon. Kaaalis lang nila bago ka dumating kanina sa bahay ni na Lizzie. Ibibigay ko sa iyo ang location kung nasaan ang sinasakyan nila. Okay, salamat. Pagkatapos ng tawag ay mabilis na sumakay si Gideon sa big bike niya. Natuntun niya kaagad ng kotseng sinasakyan ni na Howard at Lizzie. At dahil sa bilis niya, ay nagawa niyang maabutan at harangan to. Halos mapasubsob naman ang mga ito dahil sa biglaang pagpreno. Oh my gosh! Napasigaw si Lizzie mula sa loob ng kotse. Sumilip siya sa labas ng sasakyan at nanlaki ang mga mata niya nang makitang bumaba si Gideon sa big bike at nag-alis ng helmet. Ha? Si Gideon? Anong ginagawa niya? I'll talk to him. Your dad is waiting for you kaya stay here. Bumaba ng kotse si Howard at hinarap si Gideon. Masama ang tingin na sinalubong ito ni Gideon. Let her go. May diing bigkas niya. Kusa siyang sumama para makita ang daddy niya. Umalis ka na, abala ka. Dahil pinaniwala niyo siya sa kasinungalingan niyo, kaya mo siya naisama. Sigaw ni Gideon. Agad itong kinwalyuhan ni Howard. Pwede bang huwag ka na lang makialam? Kung ayaw mo pang mawala sa mundo. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo. Pahalagahan mo ang buhay mo kung ayaw mo pang mamatay. As if namang natatakot ako sa'yo. Sisiguraduhin ko na kayo at ang organisasyon niyo ang mabubura sa mundo. Nakangisi at palabang babala niya dito. Howard is about to say something, pero biglang bumaba ng kotse si Lizzie at tumakbo sa kanila. Anong ginagawa niyo? Nag-aaway ba kayo? Tanong nito sa dalawa. Kaya no choice si Howard kung hindi ang bitiwan si Gideon. We're just talking. Ngumiti si Howard sa dalaga. Tama, nag-uusap lang kami. I told him na asawa kita, kaya sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Pang-asar naman ang ngiti ni Gideon. Sa ibang araw ka nalang dumalo sa daddy mo, Lizzie. Mauna na ako. Sabi ni Howard sa dalaga, saka nito tiningnan muna ng masama si Gideon bago bumalik sa kotse at umalis ng walang sabi-sabi. Paano mo nalaman kung nasan ako, Gideon? Tanong ni Lizzie nang maiwan sila. I have my ways. Seryoso ka ba talaga, Lizzie? Sasama ka talaga sa lalaking yun? Ama ko pa rin kasi si Dad. Nasa ospital daw siya at gusto niya ako makita, kaya sumama ako. Naniwala ka naman. Gagawin nila ang lahat para makuha ka. Mukhang may gusto rin sa'yo ang Howard na yun eh. Wait, are you jealous? Ano? Of course not. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Saka diba sinabi kong huwag kang aalis o lalabas ng bahay na hindi ako kasama. Bakit lumabas ka pa rin? Pupunta lang naman sana ako sa labas para mag-jogging. Safe naman si area at may mga guards. Safe? Kung safe, bakit nakapasok sa village ang lalaking yun? At alam mo ba na nadaanan ko mga tulog ang mga guards sa main gate ng village? Malamang pinatulog ng kalaban. Sino pa bang gagawa nun kundi ang Howard na yun at ang tatay mo? Next time, makikinig ka sa sinasabi ko, okay? Oo na, sorry na. Ibig mong sabihin, hindi na rin safe sa bahay? Nagpadala na ang boss ko ng mag-iimbestiga sa nangyari ngayong araw sa mga nalusotong guards. Nagpatagdag na rin ng mami mo ng security sa loob at labas ng bahay niyo. Kaya safe pa rin naman. Maghihigpit na sila lalo. Salamat. Halika na nga.
Iuwi na kita. Sumakay na siya sa big bike niya at inaabot sa dalaga ang helmet. Is Mr. Playboy still jealous kaya mainit ang ulo? Pangaasar pa ni Lizzie sa binata pagkasampa nito sa motor. Shut up, Lizzie. Kumapit ka. Alalahanin mo, muntik mo rin akong ipahamak. Matatanggal ako sa trabaho dahil sa'yo. Pinasibad na ni Gideon ang big bike niya. Pag-uwi sa bahay ay sermon din ang inabot ni Lizzie sa mami nito. Pinatunayan din ni Gideon na hindi totoong nasa ospital at may sakit si Don Rodrigo. Kaya naman panay ang hingi ni Lizzie ng sorry sa kanila. Dahil sa stress na nararanasan ay naisipan ni Lizzie na lumabas para mag-shopping. Yun ang isa sa stress reliever niya. Pero wala siyang choice kundi ang isama si Gideon dahil yun ang agreement nila ng mami niya. Pero gusto niyang magsisi dahil wala nang ginawa si Gideon kung hindi ang magreklamo. Ganyan pa talaga kayong mga babae mag-shopping? Halos ikutin niyo ang buong mall. Napahinto siya sa pagsipat sa isang damit. At saka ano bang pagkakaiba ng mga branda yan? Pare-pareho lang naman sila mga damit at sapatos. Dagdag pa nito. Lalo tuloy nagsalubong ang mga kilay ni Lizzie. Nakapamewang na hinarap niya si Gideon. Kung hindi ka titigil kakareklamo, pwede ba iwanan mo na lang ako? Nakakarindi ka na kasi eh. I'm sorry. First time ko kasing may babaeng samahan mag-shopping. Sige, hintayin na lang kita sa labas. Para naman makapamili ka ng maayos. Napapakamot sa ulong wika nito. Mabuti pa nga, nakakabwisit kang kasama. Inirapan niya ito saka ipinagpatuloy ang pamimili. Finally, nagkaroon din ako ng katahimikan. I guess bagay sa akin ang isang to. May isukat nga. Binitbit ni Lizzie ang damit na napili sa rack saka nagpunta ng fitting room. Sa may entrance ng butik na yon ay naiinip na pasilip-silip sa loob si Gideon. Bakit parang tagal naman yata niya masyado? He decided na bumalik sa loob. Ha? Nasa na yun? Kunot ang noong nagpalingalinga siya sa loob ng butik. Dahil hindi makita si Lizzie ay nagpa siya si Gideon na magtanong sa staff ng butik. Miss, nakita mo ba yung babaeng kasama ko kanina? Yes sir. Pumasok po siya sa fitting room. Baka po maraming sinusukat kaya po natagalan. Nagpapakyut na sagot nito kay Gideon. I see. Sige, hintayin ko na lang siya. Salamat. You're welcome, sir. Umiti pa ito ng ubod ng tamis sa binata. Gaano karaming damit ba ang sinusukat niya? Lumapit siya sa fitting room at kinatok ang pinto. Hey, are you there, Lizzie? May bala ka pa bang lumabas dyan? Hinintay niya na may sumagot mula sa loob ng fitting room. Pero ilang minuto na siya roon ay wala pa rin siyang nakukuhang sagot mula sa loob. Kaya inilapit niya ang tenga sa pinto at pinakinggan kung may tao ba sa loob. Bakit parang wala naman yatang tao sa loob? Hindi kaya... Hindi. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto ng fitting room. At tama nga ang kanyang hinala. Walang tao sa loob nito. Wala siya rito. Mula sa sahig ng fitting room ay dinampot niya ang cellphone at purse ni Lizzie. No way. Nagmamadaling lumabas ng butik na yon si Gideon para hanapin si Lizzie. No, this can't be. Paano nila ako naisahan? Sir, yung babaeng kasama niyo po tinangay ng dalawang lalaki. Sa backdoor po ng butik sila dumaan. Humahangos na sabi ng isa pang staff ng butik kay Gideon. Saan ang backdoor? Dito po, sir. Sinamahan nito si Gideon papunta sa backdoor ng butik. Swear, I will wring their neck. Gigil na usal ni Gideon habang sinusundan ng staff. Dito po sila dumaan, sir. Baka maabutan niyo pa po sila. Maraming salamat. Ninitian niya ang butik staff saka nagmamadaling hinanap sa paligid si Lizzie at ang mga tumangay dito. Where are you, Lizzie? Binaybay niya ang daan papunta sa parking area. At doon ay nakita niya si Lizzie sa kotse, pero nanlalaban ng dalaga. Bitiwan niyo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Dinig niyang tili nito. Lizzie! Gideon? Gideon, help me! Napasigaw si Lizzie nang walang sabi-sabing paputokan ng baril ng isa sa mga lalaki si Gideon. Nakailing ang binata at binunot na rin ang baril sa tagiliran niya. Bago pa siya makapagpaputok ay pinaandar na ng driver ang kotse. Hindi! Lizzie! Gideon, help me! Ayoko sumama sa kanila! Nagmamadaling tumakbo si Gideon kung saan nakapark ang big bike niya at sumakay doon. Hindi pa gaano nakakalayo ang mga ito, kaya madali niyang nasundan. Anak na,
Sinusundan tayo pare. Paputokan mo. Utos ng nasa driver's seat. What? Napasinghap si Lizzie sa narinig. No, don't shoot him please. Gideon! Napatakip ito ng tenga dahil sa putok ng baril. Nakailig naman si Gideon. Nakipagpalitan siya ng putok ng baril sa lalaki. Pero sinisigurado niya na hindi matatamaan si Lizzie. Binuksan ng lalaki ang pinto sa backseat at pinaulanan ng bala si Gideon, na patuloy pa rin sa pagsunod. But he managed na mailaga ng mga yon. Nang makahanap ng buwelo ay inasinta niya ang lalaki at tinamaan niya agad ito sa balikat. Nawalan ito ng balanse at nahulog sa kotse. Napasigaw na lang si Lizzie sa nasaksihan. Hindi! Sigaw ng lalaki na nasa driver's seat. Wala na itong nagawa kung hindi iwan ng kasama. Binilisan pa nito ang pagpapatakbo sa sasakyan. Nagawa naman ni Gideon na pantayan ng kotse. Ihinto mo ang kotse kung ayaw mong matulad sa kasama mo. Banta niya sa lalaki. Pero inisihan lang siya nito at pinaputukan ng baril. Mabuti na lang at hindi asintado ang lalaki kaya nagawa itong ilaga ni Gideon. Medyo namistansya muna siya sa kotse. Tinamaan ba siya? Nag-aalalang samik ni Lizzie nang makita na medyo naiiwan na nila si Gideon sa likuran. Ihinto mo tong kotse. Nakipag-agawan ito ng manibela sa lalaki. Tumigil ka, mababangga tayo. Kailangan kitang uyuwi sa tatay mo. Singhal dito ng lalaki. Ihinto mo sabi. Dahil sa pagpupumilit ni Lizzie na maagawang manibela, ay napilitan ang lalaki na ibalya siya ng malakas sa backseat. Napaigik sa sakit ang dalaga. Nakita ni Gideon ang ginawa ng lalaki kay Lizzie dahil nakalapit na ulit siya sa kotse. Naningkit ang mga mata niya sa nakita at binaril ang lalaki. Sapul ang bala sa balikat. Sa ulo mo natatama ang susunod na putok ng baril ko, kaya ihinto mo na ang kotse. Sigaw na banta ni Gideon sa lalaki. Pero imbis na sundin ito ang binata, ay ngumisi ito saka tumalon sa kotse. Nagpagulong-gulong ito sa kalsada. Nanlaki naman ang mga mata ni Gideon. Wala nang driver ang kotse at nawalan ng malay si Lizzie. God! Lizzie, wake up! Sigaw niya habang patuloy sa pagmumotor at pagsunod sa umaandar ng kotseng walang driver. Didiretso na yung babangga sa mga barrier pagsapit sa palikong daan. Mabuti na lang din at wala silang mga kasalubong na motorist. Pero mukhang napasama ang balya kay Lizzie ng lalaki. Hindi ito nagigising kahit sigaw siya ng sigaw. Wala nang ibang magagawa si Gideon kung hindi ang tumalon sa motor at lumiban sa kotse. Tumupat siya sa nakabukas na pinto ng driver's seat saka kumuha ng tiyempo. Tumalon siya sa kotse at pikit mata na hinayaan ng paborito niyang big bike na bumangga sa kung saan. Nagawa naman ng binata na makalipat ng walang hirap sa kotse bago pa ito bumangga sa barrier. Inihinto niya ang kotse at chinek ang dalagang walang malay sa likod ng kotse. Asar, sorry my body. Ngit-ngit niya habang tinitingnan sa side mirror ang kawawang big bike. Binalingan niya at nilapitan sa passenger si Lizzie. Lizzie? Lizzie, are you okay? Lizzie? Nag-aalalang mahinang tinapik niya ang pisngi ng dalaga. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Napasinghap si Gideon nang bigla itong yumakap sa kanya. Akala ko makukuha na nila ako. Takot na takot ako kanina. Hindi kita dapat pinalabas ng butik. Naramdaman ni Gideon ang pagyugyog ng balikat nito. Hey, why are you crying? It's over. Sinabi ko naman sa'yo hindi ka nila makukuha. Not on my watch, Lizzie. Never. Thank you. Kung hindi ka dumating, baka nakuha na nila ako. Maingat na hinagod niya ang likod nito. Shh, tahan na. Hindi ka nila makukuha, okay? Nasa ganoon silang ayos nang dumating ang mga pulis. Pagkatapos nilang magbigay ng statement sa presinto ay umuwi na sila. Hindi sa bahay nila Lizzie, kung hindi sa condo unit ni Gideon. Mas safe sila roon sa ngayon. Pasensya ka na, minimalist lang ang kondo ko. Ayoko kasi ng masyadong maraming gamit. Pero kung gusto mo magdagdag ng gamit, okay lang naman. Tura ni Gideon habang inilalapag ang mga gamit ni Lizzie na kinuha nila sa bahay nito. Wait, I'm still shocked sa nangyari kanina. Huwag mo munang dagdagan, okay? What is happening right now is already too much for me. Pabagsak itong naupo sa malambot na couch. I'm sorry for being insensitive. May gusto ko bang kainin o inumin? Coffee, juice, tea, or me? Just kidding.
Naiikot na lang ni Lizzie ang mga mata nito pataas. Diyos na lang. Also, thank you. I'm sorry kung nasungitan kita. I owe you for saving me kanina. Nahihiyang nag-iwas ito ng tingin sa binata. Trabaho ko na protektahan ka, Lizzie. But you're welcome. Sabay kindat niya sa dalaga bago nagpunta ng kusina para itimpla ito ng juice. Inilingan naman ni Lizzie ang paningin sa paligid. Pagkatapos ng nangyari sa mall ay nagpa siya ang mommy nito na sa condo unit na lang muna ni Gideon siya magstay. Total naman daw ay mag-asawa naman sila. Gustuhin mong kumontra ng dalaga ay hindi na lang ito ginawa. In fairness, malinis at organized sa condo niya. Sambit nito habang tumatayo mula sa couch at tumingin-tingin sa paligid ng kondo. Palapit na si Lizzie sa isang parte ng kondo kung saan may mga picture frames nang biglang sumulpot si Gideon sa likuran nito. Hey, ito na ang juice mo. So, how do you find my place? Iniabot ni Gideon ang baso ng juice sa dalaga. Hindi nito napansin na pasimpleng itinaob ng binata ang isang picture frame. Oh, thank you. It's nice. Warm and comfy. Just like you. Kibit balikat na tugon nito. Bumalik ito sa kinauupo ang couch kanina. So, I'm warm and comfy? Never mind. Saan na magiging kwarto ko? I want to take a bath bago ko tawagan sina Amethyst at Marga. Pag-iiba nito ng usapan, kaya napangiti na lang siya. There. Itinuro niya ang isa pang kwarto katabi ng kwarto niya. Malinis na yan. Bago na rin ang bedsheet, pillowcase, blanket, etc. Kung may kailangan ka pa, just tell me. Bibilhin ko na lang. Alright, sasabihin ko na lang sa'yo. Salamat. Tinungo ni Lizzie ang kwartong itinuro ni Gideon. Pagkapasok na dalaga sa kwarto dala ang kanyang maleta ay nagmamadaling nagpunta si Gideon sa mga nakadisplay na photo frames at binitbit sa kwarto niya ang ilan dito. Nawala sa isip niya na inilagay niya pala sa picture frame ang ilan sa kuha niyang litrato ni Lizzie sa isla. Wow, kamuntik na niyang makita. On the second thought, ayos lang naman na makita niya. Kaya lang baka naman isipin niyang stalker niya ako at patay na patay sa kanya. Hindi niya rin alam kung bakit naisipan niyang i-display ang larawan nito roon. Siguro nga ay tama si Kai na tinamaan na siya ng pag-ibig. Pero tinitimbang pa rin niya ang damdamin niya. Basta ang sigurado lang siya ngayon ay gagawin niya ang lahat mo protektahan lamang si Lizzie. At masaya siya kapag ligtas ito at magkasama sila. Now that you two are living together, pagkakataon mo na para paibigin si Lizzie, dude. Nakangising payo ni Kai na kasalukuyang kausap niya sa telepono. Shut up, dude. May mission akong dapat unahin. Who would have thought na isa ka palang secret agent? Akala ko pambababae lang pinagkakaabalahan mo maliban sa negosyo. Pero hindi na secret ngayon dahil alam niyo na. Alam na rin ang kalaban. At kailangan ko nang tapusin ang mission na to sa lalong madaling panahon. Gusto ko nang ibalik sa normal ang buhay ni Lizzie. Yeah, I agree. The sooner the better. Para naman mauwi na sa totohanan niyang kasal niyo ni Lizzie. Sinabi ko pa naman na ako dapat ang unang makakaalam kapag ikakasal ka na. But it turns out na kasal ka na pala. Kailangan eh. But I'm planning to marry her again. Kapag gusto niya na rin ako. Na malabo pa sa ngayon. Babaero pa rin kasi ang tingin niya sa akin eh. Naiilang na anya. Well, prove to her na seryoso ka sa kanya, dude. Kaya tapusin mo na yung mission mo na yan. Pero mag-iingat ka ha. Kung ayaw mo, mabiyuda nang wala sa oras si Lizzie. Hindi yun mangyayari, Kai. Sisiguraduhin ko na ang organisasyon na yun ang mabubura rito sa mundo at hindi ako. Just let me know if you need my help. Salamat, Kai. Sige na, hindi ko naaabalain ang honeymoon yun ni Amethyst. Mabuti naman. Send my regards to your wife. Pahabol na pangaasar pa ni Kai. Whatever. Bye. Saktong tinapos ni Gideon ang tawag ay kumatok sa pintuan ng kwarto niya si Lizzie. Yes? Tanong niya sa dalaga pagkabungad dito sa pintuan. Pinakailaman ko ang kusina mo. Nagluto ako ng dinner. Let's eat? Nahihiyang sabi nito. Hindi makatingin sa binata. Wow, really? Nagluto ka para sa akin? Amazed na tanong niya dito. Para sa atin. Pagtatama ni Lizzie. Tinalikuran na nito ang binata na napasunod na lang habang hindi inaalis ang ngiti sa mga labi. Maupo ka na, kukunin ko lang yung kanin. Tulungan na kita.
Wag na, ako na. Maupo ka na lang dyan. Naupo si Gideon habang nakangiting pinagmamasdan ng dalaga. Parang ang sarap isipin na araw-araw niyang makikita si Lizzie sa kusina niya at pinagluluto siya. Hanggang makabalik ito sa mesa ay hindi niya inaalis ang tingin dito. Pwede ba, Gideon? Baka matunaw ako. Sa pagkain ka nga tumingin. Naiilang natura nito sa kanya. Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang babaeng naghahayin sa'yo ng pagkain? Palibhasa, sarili nilang hinahayin nila sa'yo. Nakangusong dagdag pa nito. Hindi naman niya napigilang matawa. Ikaw ang unang babae nagluto para sa akin. And I really appreciate this. Sincere na sabi niya habang nakatitig dito. I only did this as a way of saying thank you sa pagligtas mo sa akin. Pakiramdam ni Lizzie ay namumula ang mukha nito sa klase ng tingin ni Gideon. Gaya ng sinabi ko niya sa'yo, trabaho ko na protektahan ka. And don't worry, makakabalik ka na sa normal mong buhay sooner. Thank you. You even agreed to that marriage. Who would think na ang isang playboy ay papayag na maitali ng wala sa oras, di ba? Pinagtakpan nito ang kabang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtawa. Pero napatigil siya sa pagtawa dahil sa sunod na sinabi ni Gideon. Well, why not? And besides, I want to prove to you that I'm not the playboy you think I am. Ang seryoso mo naman masyado, Gideon. Kumain na nga tayo. Natawa siya sa natatarantang dalaga. Alright, that's it. Uubusin ko lahat ng niluto mo. Dapat lang, no? Pinagsaluhan nilang dalawa ang mga pagkain niluto ni Lizzie at masaya silang nagkwentuhan na tila ba walang panganib sa mga buhay nila. Kinabukasan ay nagising si Lizzie sa mabangong pagkain sa kusina. Good morning! Bati niya kay Gideon na nakaharap sa stove at kasalukuyang naghahalo ng niluluto nito. Literal na napanganga siya nang makita ang ayos ng binata. Pagkaharap kasi ni Gideon ay sa kanya lang na-realize na taging apron lang pala ang suot nito. Wala itong pang-itaas na damit. Putok na putok ang muscles nito. Although nakita na niya yun noon sa isla na nakahubad ito. Pero malayo naman. Gusto tuloy niyang mapalunok pero pinigilan niya. Aminado naman siya na gwapo si Gideon at malakas ang sex appeal. Mayaman, nakapag-aral, may astig na secret job, mabait din kahit minsan ni arugante. Pero habang tumatagal ay nagugustuhan niya ang ugali nito. Gentleman pala ito at ngayon naman ay nagpapaka-husband material. Hey Lizzie, isara mo yan baka pasukan na langaw yung bibig mo. Although wala namang langaw dito sa kondo. Nag-init ang mukha na ibinaling ni Lizzie sa iba ang paningin. Ano ka ba? Nagulat lang ako kasi nagluluto ka pala. Palusot niya. Talaga lang ha? Ayun ba talaga ang reason? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Nakangiting pangaasar nito. Nagugutom na ako. Sige nga, patikim nitong mga niluto mo. Pag-iima niya sa usapan. Naupo siya sa hapag at nagsimulang magsandok ng sinangag. Naaaliw na pinagmamasdan lang siya ni Gideon. Grabe, simpleng almusal lang ang inihanda niya pero bakit parang ang sosyal ng dating? Sa isip-isip niya habang kumukuha ng hotdog, sunny side of egg at bacon. Wait, luto na tong tapa. Mula sa kawalya, inihain ni Gideon ang tapa na niluto nito. Saka naupo na rin sa upuan sa tabi ni Lizzie. Napapikit ang dalaga nang manuot sa ilong niya ang mabangong amoy ng tapa. Wow, ang bango! Nabili mo ba yun sa grocery store? Amoy pa lang mukhang masarap na. Mas masarap ako rito. Umirap si Lizzie. Joke lang, ito naman pikon agad. Galing to sa farm namin. My mom personally made this tapa. Pinapadala niya lang ako rito sa Maynila. Sagot ni Gideon habang naglalagay ng tapa sa pinggan ng dalaga. I see. May farm pala kayo. Yes, meron sa Quezon Province at iba pang province. Farm and agricultural ay isa sa business namin. Pero sa Quezon sila nag-i-stay dahil medyo malapit sa Manila. Ano ba ang main business nyo? Farming, agricultural supplies. We do have automotive company. Ang yaman mo nga pala. Sina Mommy, yes. Ako, still working on it. Hindi na tinanong ni Gideon kung ano ang yaman na meron si Lizzie dahil alam na naman nito lahat ng tungkol sa dalaga. Marami ring negosyo ang ina ni Lizzie. Ang ama ng dalaga na doon ay mayaman din pero sa illegal na paraan. Gideon, baka gusto mo munang magbihis bago kumain. Naiilang ng suggest niya rito.
Napangiti ang binata. Why? Nababother ka ba sa hotness ng katawan ko, wife? Che, nasa harapan ka ng hapag no? You have to be decent. At saka, as if namang maaakit mo ako sa pa-apron mo na yan. Hindi nga ba? Nakangising tanong nito. Hindi. Kaya magbihis ka na para makakain na tayo. Fine, magbibihis na. Tumayo ito para kunin ang t-shirt na inilapag sa may island counter. Nakahinga naman si Lizzie nang mawala sa tabi niya ang binata. Pagbalik nito ay nakasuot na ito ng t-shirt. Happy? Sarcastic na tanong nito pagkaupo. Sinagot naman ito ng may sarcastic na ngiti ni Lizzie. Yes, mister. Thanks for the breakfast by the way. Muli siyang nag-iwas ng tingin, saka nagsimulang kumain. You're welcome, wife. Hey, may bala ka bang tunawin na Korean sa paninitig mo? Sita niya rito sa kalagitnaan ng pagkain nila. Pasensya na. Hindi lang ako makapaniwala na malakas ka palang kumain. Hindi ko alam kung anong trip mong kainin sa almusal kaya nagluto ako ng marami. Pero hindi ko na-expect na kaya mo palang kainin lahat ng niluto ko. Tigil ang tawa na tugon nito sa kanya. Natutop naman ni Lizzie ang bibig nang ma-realize na naparami nga siya ng kain. At nanlaki ang mga mata niya nang bigla siyang mapadighay ng malakas. Hindi na tuloy napigilan ni Gideon ang kanina pa pinipigil ang tawa. Wow, I can't believe this. Ikaw ba yun? Ilabas mo si Lizzie. Che, tumigil ka nga sa kakatawa. Hindapas niya ito sa braso. Pulang-pula ang mukha niya sa kahihiyan. Kasalanan mo eh. Nagluto ka ng marami at masasarap pa. Ayan tuloy, naparami ang kain ko. Kailangan ko tuloy mag-gym mamaya. Don't worry, sasabayan kitang mag-gym. Napadami rin ang kain ko eh. Ang takaw kasi ng kasabay ko. Ang sarap sabayan kumain. Gideon, nakakainis ka ha? Pero maganda ka pa rin, huwag ka mag-alala. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga rito. Ako na maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Pagtataboy niya sa binatang tawang-tawa pa rin. No, bisita kita rito kaya hindi mo kailangang kumilos. Ako na ang bahala. No, I insist. Nakikitira ako sa'yo, kaya tutulong ako sa gawaing bahay. Huwag kang mag-alala, marunong ako maghugas ng plato, kaya hindi mababasag ang mga gamit mo. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ni Mommy sa gawaing bahay. Sige na nga, mapilit ka eh. Sasala lang ako. Kailangan kong kausapin ng superior ko. Maiwan na kita rito. Paalam ni Gideon sa kanya. My mom is safe, right? At saka, hindi naman nila tayo basta mapapasok dito sa condo mo, di ba? May takot sa boses na tanong niya. Don't worry. Maraming bodyguards ang mami mo. Mahigpit naman ang security dito sa building. Kaya hindi sila basta-basta makakapasok. And I told you yesterday, hindi ako papayag na makuha ka nila uli. Binigyan siya ng sincere ng ngiti nito. Thanks, Gideon. You're welcome. Maiwan na muna kita rito. Alright. Pagtalikod ni Gideon ay napapangiting kumilos na si Lizzie para iligpit ang pinagkainan nila ng binata. Sa mga sumunod na araw ay ganoon ang naging setup nila. They live together sa condo ni Gideon. Para na nga silang totoong mag-asawa kung titingnan. Sabay silang kumakain, nagtutulungan sa gawaing bahay, at magkasamang nag-gym at nag-grocery. Pero ramdam ng binata na medyo distant pa rin sa kanya si Lizzie dahil sa pagiging playboy niya. But that was before. Dahil na makilala ng binata sa isla si Lizzie, ay wala na itong ibang nakadate. Akala naman ni Lizzie ay pwede na siyang mapakampante dahil matagal-tagal na rin mula nang magparamdam ang kanyang ama sa kanya. Pero humahanap lang pala ito ng pagkakataon. Ako lang ba? O kanina pa ako sinusundan ng lalaking to? Pasimple siyang nag-jogging sa medyo mataong parte ng park. Maaga kasi siyang nagising kaya nag-jogging siya sa park na malapit sa building. May mga rumoronda namang guards doon kaya akala niya ay safe ang lugar. Hello? Gideon, I guess someone is following me. Pasimpleng kulong niya. Mabuti na lang at suot niya ang AirPod dahil nakikinig siya sa music habang nagjo-jogging. What? Where are you? I told you not to go out alone. Halata sa boses nito ang takot at panik. Nakagat ni Lizzie ang pang-ibabang labi. I'm sorry. Nandito ako sa park. Dito ako sa madaong parte nag-jogging. Wala silang pakialam kahit matao pa riyan. Kikilos sila kapag nakakita sila ng pagkakataon.
Papunta na ako riyan. Kumalma ka lang. Huwag ka magpapahalata na alam mo nang nakasunod sila. Okay, mabagalan ko lang ang jogging ko. Gideon, bilisan mo please. Palabas na ako ng building. Nakita ni Lizzie na may 3 lalaking papunta sa gawin niya, kaya binilisan niya ang takbo. I think they're about to get me. Shh! Calm down. Malapit na ako sa'yo. Maya-maya pa inapasinghap si Lizzie nang biglang may umakbay sa kanya. Sweetie, I told you to wait for me. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang boses ni Gideon. Mahigpit niyang niyakap ang binata. Thanks, you came. Napangiti naman si Gideon. Let's go home. Inakay nito ang dalaga. Nang makita ng mga lalaking sumusunod kay Lizzie si Gideon, ay nag-iba ng direksyon ng mga ito. Wala na sila. Let's go back sa condo. Aya nito sa dalaga. Buti umalis sila. Bakit hindi nila tayo inatake? Tanong niya habang naglalakad sila pabalik sa condo. Hindi sila pwedeng kumilos ng lantaran sa mataong lugar. Siguradong plano nila na kunin ka nang hindi nahahalata ng mga tao. Ano nang gagawin natin? Mukhang wala talagang balak tumigil ang ama ko hanggat hindi niya ako nakukuha. The only way to stop them is to take them down. Seryosong wika ni Gideon. Biglang kinabahan at napatitig si Lizzie dito. Anong ibig mong sabihin? Pack your things pagbalik natin sa condo. Ihahatid ko kayo ni Marga at mami mo sa isla. Sa isla? Bakit? Gulat na tanong niya. Hindi ako makakakilos kapag nandito ka. Kaya dun muna kayo sa isla. Mahigpit ang security dun. Lalo na ngayon na alam na ni Kai ang sitwasyon mo. You have to stay there. Hanggang sa matapos ko ang mission ko. Paliwanag nito na lalong nagpakunot sa noo ni Lizzie. What are you planning to do? Bakit parang kinakabahan ako sa mga sinasabi mo, Gideon? Don't worry, hindi ka mabibiyuda. Birong totoo ni Gideon. Naiiling na naiikot na lamang niya ang mga mata. Kinagabihan ay hinatid ni Gideon ang dalaga sa building ng kaibigang si Kai kung nasaan ang helipad ng helicopter nito. Yun ang maghahatid kina Lizzie patungong isla. Hey, bakit ang tagal niyo? Salubong ni Marco sa dalawa. Kasunod nito ang mommy ni Lizzie. Iniligaw pa kasi namin yung mga sumusunod sa amin. Sagot ni Lizzie sa kaibigan. What happened? Okay lang ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Mariano sa anak. We're okay, Mom. Medyo nakabarilan pero nailigaw naman namin sila. Sumakay na kayo. Kailangan na ninyong umalis. Nag-aabang na rin ng mga tauhan ni Kai. Pati na rin ang ilang kasama ko sa agency. Ligtas kayo sa isla kaysa rito sa Manila. Sige, iho. Mag-iingat ka, okay? Biling ni Mrs. Mariano kay Gideon. Salamat po, ma'am. Nakangiting tugon niya sa ginang saka tumalikod na. Pero bago pa siya makahakbang ay nabigla siya nang biglang yumakap si Lizzie sa kanya. Please take care for me, Gideon. Ayoko magbiyuda ng maaga. Naiintindihan mo? Pigil ang luhang anito. Napangisi naman si Gideon. Sabi na nga ba, in love na sa akin ang asawa ko eh. Che, pakakasalan mo pa ulit ako. Kaya siguraduhin mo na susunod ka sa isla, okay? Kung hindi, maghahanap ako rin ng kapalit mo. As if naman kaya mo. Alam ko naman na patay ka na sa akin noon pa. Lovebirds, baka pwedeng saka na kayo maglambingan, no? Baka bigla tayong siguri ng mga kalaban. Mahirap na, di ba? At baka hindi rin kayanin ng beauty ko ang mga goods na namamaril. Baka mahimatay ako sa takot. Pabirong wika ni Marga. Natatawa namang naglayo ang dalawa. Sige na, umalis na kayo. Promise, susunod ako ron. Pagkatapos ng mission ko. Whatever happened, always inform Kai. Lalo na kapag may namataan kayong kahinahinala. He know what to do. Pati mga kasamahan ko na naroon. Hinalikan niya sa noo ang dalaga. Let's go, anak. Tawag ni Mrs. Mariano kay Lizzie. Tumalima naman ito, pero nakatingin pa rin kay Gideon hanggang makasakay sa helicopter. I will call you pagkarating niyo sa isla. Pahabol pa ni Gideon habang kumakaway. Mag-iingat ka, okay? Sigaw naman ni Lizzie mula sa itaas. I will, para sa'yo. Pinanood niya ang paglipad ng helicopter hanggang mawala sa paningin niya. Alright, let's get it on. Nagpunta si Gideon sa headquarter ng agency nila.
Doon ay naghanda siya para sa gagawing pagsalakay sa teritoryo ni Don Rodrigo. Kailangan niya makuha ang ebidensya na magdidiin sa Don at sa mga opisyal sa gobyerno na kasabot nito sa sindikato. Kapag nagtagumpay siya sa misyon na kunin ang Black Book mula sa Don, ay tapos na ang misyon niya. Magkakaroon na ng dahilan ang mga kinauukulan na arestuhin ito at imbestigahan ng lahat ng ilegal na gawain nito, kasama ng mga kasosyo at kasabot ng Don. Ilang oras pa ay nasa mansyon na siya ng Don. Eksperto na sa pagpasok sa teritoryo ng kalaban si Gideon. Nagagawa niyang pumasok at lumabas ng kuta ng mga ito na hindi namamalaya ng kalaban. Nahack ng kasama niya ang CCTV system ng kalaban, kaya naman walang kamalay-malay ang mga ito. Pero isang maliit na maling kilos ay makapagpapahamak sa binata. Paalis na sana si Gideon, pero nadaanan niya ang isang silid kung saan may narinig siya babaeng pinapahirapan ng mga ito. Imbis na umalis ay nagpa siya ang binata na tulungan ng babae. Pero patibong lang pala yun. Palabas na sila ng silid na yun ng babae nang biglang dumating si Don Rodrigo at Howard. Tama nga narinig ko tungkol sa'yo. Masyado kang mawain, Agent Santibanez. At yan ang nagpahamak sa'yo. Nakangising wika ni Don Rodrigo. Shit, naisahan niyo ako ron ah. But still, hindi niyo makukuha si Lizzie. Nakipagsukatan siya ng tingin sa mga to. Kapag napatay ka na namin dito, wala nang hadlang para may kasal kaming dalawa. Bumunot ng baril si Howard at itinutok sa binata. Kaya ibigay mo na yung Black Book. Dahil hindi mo naman yan mapapakinabangan. Sabi naman ng Don. Prente itong naupo sa upuang naroon. Paano kayo nakakasigurado? Ninisian niya ang mga ito. Gusto mo ba munang mahirapan bago ka namin tapusin? Binalaan na kita na pagsisisihan mo pakikialam. Kung binigay mo na lang sana sa amin ng anak ko, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Mabait naman ako pero masama akong magalit sa mga taong kinakalaban ako. Hindi mo makukuha si Lizzie. Wala kang karapatan na kunin siya at ibigay sa kung kanino mo gusto. Ikaw lang ang ama niya pero hindi mo siya pag-aari. Tiimbagang na wika ni Gideon. Kapag nawala ka, magiging pag-aari ko na siya. Sabat ni Howard. She's going to be my wife. At pamumunuan namin dalawang organisasyon na itinatag ng mga magulang namin. Confident na naglakad palapit sa kanya si Howard. Tapusin mo na siya, Howard. Get the Black Book from him. After that, go to the island and get my daughter. By hook or by crook, ikakasal kayong dalawa sa anibersaryo ng organisasyon. Tura ni Don Rodrigo bago ito tumalikod para sana umalis. Hindi ako makakapayag. Galit na sigaw ni Gideon saka pinaputokan ng Don. Nakailig ang Don. Agad naman siyang sinugod ni Howard habang iniaalis ng mga tauhan doon si Don Rodrigo. Naglaban sila ni Howard ng hand combat. Pareho silang bihasa sa martial arts, kaya medyo nahirapan si Gideon na patumbahin to. Pero nagawa pa rin itong patumbahin ng binata dahil mas batak ang katawan niya sa laban. Pero hindi hahayaan ni Howard na basta na lamang matalo. Binunot nito ang baril na nakatago sa likuran nito at pinaputukan si Gideon, na hindi nakailag kaya tinamaan ito sa may dibdib. Shit! Bulalas niya. Sa poang dibdib na gumanti siya nang makuha ang baril sa sahig. At bago pa siya muling mabaril ni Howard, ay tumalon siya sa bintanang gawa sa bubog. Habulin niyo siya! Bilis! Hindi siya makakalayo dahil may tama siya. Utos ni Howard sa mga tauhan. Kahit may tama ay nakipagbarilan pa rin si Gideon hanggang marating niya ang motor na ginamit niya papunta sa lugar na yon. Kahit hirap ay nagawa niyang makalayo. Pero dahil sa tama sa dibdib ay nawalan ng balanse si Gideon at nahulog sa isang bangin. Mabuti na lang at mabilis siyang nalocate ng backup na pinadala ni Mr. Vergara. Kaya naman nagawa nilang makuha ang binata bago matunto ng mga tauhan ni Don Rodrigo. Samantalang sa isla ng bantayan ay alalang-alala na si Lizzie. Bakit hindi pa rin siya tumatawag? Mom, anong sabi ng boss niya? Tanong ni Lizzie sa ina habang palakad-lakad sa kwartong kinaroroonan nila. Gideon is in a critical condition right now, anak. Pero sinusubukan na siyang isalba ng mga doktor. Tugon ni Mrs. Mariano. What? He's critical? Sinusubukan? Huwag nilang subukan. They have to save him. Lizzie, kumalma ka, pwede? Pagpapakalma ni Marga sa medyo hysterical na kaibigan. How can I do that? Gideon is in a critical condition for effing sake, Marga.
Kai is about to go back there. Pupuntahan niya si Gideon. Pasensya ka na kung hindi kita madamayan ngayon dyan, Lizzie. Apologetic na wika ni Amethyst mula sa screen. Ka-video call nila ito from US. It's okay, Amethyst. I understand. Nandito naman si Marga at si Mommy. Huminto ito sa pagparuot pa rito para humarap sa kaibigan. But I can't help it. Gusto kong makasama si Gideon. Niyakap ni Marga ang naiiyak na dalaga. Huwag kang mag-alala, matinig si Gideon. Malalampasan niya to. Matinig sa chicks ba ang tinutukoy mo, Marga? Of course not. Alam ko naman na nagbago na siya dahil sa'yo, no? Kaya nga boto si tita sa kanya para sa'yo. Marga is right. Boto ako kay Gideon para sa'yo, anak. At naniniwala rin ako na makakabalik siya. Ginagap nito ang kamay ng anak. But he's critical right now, Mom. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Sa reaksyon niya at sa labis na pag-aalala sa asawa, sigurado na siya na mahal niya si Gideon. Magtiwala ka sa pangako niya na babalik siyang ligtas, anak. Oo nga, ikakasal pa kayo, di ba? Kaya makakaligtas siya at babalik sa'yo. Segunda pa ni Marga. Okay, I will just pray for him. Pinilit niyang umiti, kahit na naninikip ang dibdib sa pag-aalala kay Gideon. Ilang araw pang naghintay si Lizzie pero wala pa ring balita kay Gideon. Nauubusan na siya ng pasensya, kaya naman nagpa siyang umuwi ng Maynila. Ayaw na niya maghintay lang dun sa isla. Pero bago pa siya makaalis, ay pinigilan na siya ni Kai. Kadarating lang nito sa isla kasama ang asawang si Amethyst. Hindi matutuwa si Gideon kung itutuloy mo yung binabalak mo, Lizzie. Pero Kai, ayoko nang magtago lang dito sa isla habang hindi ko alam kung anong nangyayari sa kaibigan mo. Frustrated na naihilamos niya sa muka ang mga kamay niya. Kaya payagan niyo na akong umalis. Nagsusumamo niyang pakiusap sa mga kaibigan. Nakita niyang nagkatinginan ng mga ito. Napabuntong hininga si Amethyst bago nito ginagap ang kanyang kamay at nakangiti nagsalita. Alright, papayagan ka naming umalis. Pero sumama ka muna sa amin. Saan naman? Saka na tayo magtsikahan, Amethyst. May papakiusap lang muna kami sa'yo bago ka umalis, okay? And maybe this person will change your mind na umalis. Inakay siya ni Marga para sumakay sa golf cart. Saan tayo pupunta? At sino bang papakausap niya sa akin? Just wait and see, okay? Sumakay naman si Amethyst sa isa pang golf cart kasama ang asawang si Kai. Hinayaan na lang ni Lizzie ang mga ito na dalhin siya sa isang bahagi ng isla. Pagkababa nila sa golf cart, ay hindi niya maipaliwanag ang kabang biglang naramdaman. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Nasa may dalampasigan sila at nagtataka siya kung bakit may nakaset up na animo altar doon. Gaya nga ng sinabi ni Amethyst, just wait and see, Lizzie. Pagkasabi noon ay binitiwan siya ni Marga at tumabi ito sa kinatatayuan ni Kai at Amethyst. Kunot ang noong magtatanong pa sana siya. Pero nanlaki ang mga mata niya at napasinghap siya noong makita ang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Gideon? Sambit niya sa pangalan ng lalaking halos ilang linggo na niyang hinahanap. Ngumiti ito sa kanya ng ubod ng tamis. Nang makalapit ito ng tuluyan sa kanya, ay pinahid nito ang mga luha niya gamit ang mga kamay. Hindi niya na malayang lumuluha na pala siya dahil sa labis na saya na nakita itong muli. I'm sorry for making you cry, my wife. Anito, nagbalik ka na. Nakakainis ka. Pinag-alala mo ako. Nakakainis ka. Umiiyak na pinaghahampas niya ito sa dibdib. Lizzie! Sabay-sabay na saway sa kanya ng mga kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata niya noong makita na napangiwi si Gideon. Wait, may sugat ka ba? Nanginginig ang mga kamay na itinaas niya ang suot nitong damit. At nakita niya na may benda ito sa may dibdib. Sorry, hindi ko alam. Are you okay? Ano nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong dito. I'm okay now. Don't worry. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako kagad nakasunod sa'yo dito sa isla. Kinailangan ko pang magpagaling. Wala akong malay nung mahanap ako ng mga kasama ko. Pero nagawa akong i-secure ang black book. Naaresto na si Don Rodrigo pati na mga kasama niya at mga kasabwat. Tinangkapan nilang lumaban pero wala na silang nagawa. Na-corner na sila. Hindi na sila makakatakas. Mahabang kwento nito.
What? Bakit hindi namin nabalitaan? Black news para hindi nila magawang tumakas. Tahimik silang pinag-aaresto lahat. Ligtas ka na, Lizzie. Malaya ka na ulit. Makakabalik ka na sa normal na buhay. Oh, Gideon. Naiiyak na maingat niyang niyakap to. Akala ko hindi ka na talaga makakabalik. Nag-promise ako sa'yo, di ba? At tutuparin ko yun. Kaya heto na ako ngayon. And I have something to ask you, Lizzie. Ano yun? Lumayo ito ng bahagya sa dalaga. Saka lumuhod sa harapan niya hawak ang isang diamond ring. Napasinghap at natutop naman ni Lizzie ang bibig. Sinigurado ko na makakabalik ako para gawin to. Will you marry me, Mrs. Lizzie Santibanez? This time may consent mo na at haharap na tayo sa altar. Magpapalitan ng I do at vows. Gusto mo bang gawin lahat yun kasama ako? Umiiyak na tumango si Lizzie. Of course, yes. I will marry you, Gideon. I love you, my husband. Wait, totoo bang mahal mo na ako? Naniniwala ka nang hindi ako playboy? Paniniguro nito matapos isuot ang singsing kay Lizzie. Naniniwala ako. At oo, mahal kita, Gideon. At mas lalo kitang minamahal sa pagdaan ng mga araw. At mas sobra-sobra kitang minahal dahil sa lahat ng ginawa mo para sa akin. I love you too, my Lizzie. Pangako ko na poprotektahan kita habang buhay. At pangako ko rin na ikaw lamang, wala nang iba. Dapat lang. Kung hindi, puputulin ko yung kaligayahan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? At tumigil ka na sa trabaho mo pakiusap. Ayoko mabyuda ng maaga. Opo, Commander. Nakaplano na po yan. I will focus on our business. But I can promise na totally magre-resign ako sa agency wife. Pwede naman ako sa cybersecurity department. I can work from home. Hindi na sa field yun. Hindi ka mabibiyuda agad, I swear. Umirap si Lizzie. Ewan ko sa'yo. Siguraduhin mo lang na sa computer ka haharap at hindi sa mga halangang bituka, okay? Yes, wifey. Sabay binuhat nito si Lizzie at pinaikot-ikot habang hinahagkan sa labi. Napapalakpak ang mga kaibigan pati na pamilya nila na lumabas mula sa mga cottage na naroon. Pinakilala agad ni Gideon si Lizzie sa mga magulang na naroon din sa isla para sa okasyon na yun. Congratulations, anak. Gideon. Bati ni Mrs. Mariano sa kanila. Thank you, Mommy. We're happy for you, Lizzie. Niyakap din siya ni Marga. You deserve to be happy after what you went through. Masayang sabi naman ni Amethyst. You're lucky to have my friend, I assure you. Nakangiting wika sa kanya ni Kai. Ako ang swerte to have her, dude. Banat ni Gideon sabay hapit sa bewang ni Lizzie. Hindi, ako ang maswerte sa'yo. I love you, Gideon. Sabi muli niya rito. Hindi siya magsasawa na sabihin yun dito. I love you so much more, Lizzie. Tugon sa kanya nito. Saka siya masuyong hinalikan sa labi na agad naman niyang tinugon. Wala pang sinasabing you may now kiss the bride and pare, no? Hirit ni Marga na ikinatawa nilang lahat. Nang araw ding yun ay kinasal muli sila sa beach. Saksi ang papalubog na araw at ang alon sa pagpapalitan ng dalawa ng wedding vows nila. Masaya ang lahat ng nakasaksi sa pag-iisang dibdib nila. At syempre, wala nang masasaya pa kina Gideon at Lizzie. Nagawang magbago at magseryoso ng dating playboy na si Gideon para kay Lizzie. Nagawa namang magtiwala at buksan ni Lizzie ang puso para sa binatang nagligtas at pumrotekta sa kanya. At ngayon ay magsisimula na silang bumuo ng masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.